Outfit check! Napakaangas! Ngayong araw nga ay pupunta tayo sa bukid para tumulong mag-ani ng palay. Hindi natatanong pero maalam ako mag-ani ng palay. Pero mas magaling ako sa pagkain, 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 at pagkain. Hello guys! For today's vlog ay isasama ko kayo sa aming bukid at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-ani ng palay. Wala nga pala si Papa ng araw na to, kaya kami na lang ng kapatid ko ang pumunta sa bukid para maghatid ng pagkain. Saktong break time na rin yan, kaya nagpapahinga na yung mga nag-ani. Kung titingnan mo, parang napakadali lang mag-ani, di ba? Pero mamaya ay susubukan nating mag-ani. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yung natatanaw ng mata nyo, mula doon hanggang doon, paikot sa bundok na yan, hindi sa amin yan. At habang naka-break time nga sila, isimabay na rin kami ng pagkain. Dito sa paligid-ligid ay maraming tanim dito na pwedeng makain. Maraming tanim na buko rito si Papa. At dahil tirador tayo ng buko, kaya tara, magbuko tayo. Yung mga buko kasi sa likod ng bahay namin, mga paubos na. Hindi talaga ako magsasawa sa sabaw ng buko, lalo pag bagong pitas, napakatamis niya. Ang lakas makarefresh, lalo ngayong mainit ang panahon. Medyo napatagal nga ang pag-upload ko nitong vlog na to. Mahirap din kasi talaga ang mag-edit ng video. At bago ko edit ang isang video, iniisip ko muna yung mga bagay na sasabihin ko. Kung paano ko sisimulan ng video, kung alin ang magkakasunod-sunod, at kung paano ako mag-i-intro, at higit sa lahat kung paano magtatapos yung video na maganda ang kalalabasan. Kung napangiti mo sila sa umpisa ng video, dapat hanggang dulo ng video is nakangiti pa rin sila. Yun yung number 1 goal ko na gusto kong ma-achieve. Pag nag-uumpisa ka pa lang sa YouTube, mahirap talaga ma-achieve yung maraming subscribers, yung maraming likes at maraming views. Kahit 1 like pa yan or 1 view, basta't nandyan ka, patuloy akong gagawa ng mga video. Nakakita kami ng kapatid ko ng tubo. So yung nyug na nalaglag na mula sa puno sa sobrang katandaan niya. At sa sobrang tagal na rin niya sa lupa, kaya tinubuan na rin siya. Alam nyo ba na sa loob niyan may masarap na pagkain? Nung mga bata pa kami, yan na mismo yung tinapay namin. At malaki ngayon nakita namin tubo. Masarap yan. Yung labas niya crunchy, yung loob niya malambot na nagtutubig-tubig. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling kumain ito. Lilinisin ko lang po ang pangalan namin. Hindi namin siya kinuha doon sa mga tubuan ni Papa. Ito po ay napulot lang namin. Marami kasi nakatumpok si Papa na tubuan doon sa gilid. Pampalit yun sa mga nyug na pinutol. Yung mga nyug na hindi maganda ang bunga ay pinuputol at pinapalitan ng bago. Dito po kasi sa Quezon, bukod sa pagtatanim ng palay, isa rin sa source of income ay ang pagkokopra. Hindi naman halatang sarap na sarap ako dyan, diba? Pagbalik nga namin sa tubigan ay naabutan namin sila na nagsisimula na. Kaya tara, tumulong na rin tayo. Pag nagilit naman ang kamay mo, awak ko lang sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hala ka sa buhay mo. Tingnan natin. Diyan, humanay ka dyan. Ano man yan? Wala ko niyan. Oo, dyan. Okay. Hindi ko nga alam kung makakatulong ba ako sa gagawin ko o makaka-estorbo. Siyempre, una, nood-nood muna tayo. Diyan, sa tabi ni Tia Sina, doon sa una-unahan. Tingnan mo muna si Tia Sina. Madali lang naman siyang tingnan. Tingnan lang. Kaya tara, subukan na rin natin para naman may pakinabang tayo. Bilisan mo, isama pati daliri mo. Gusto mo pang buhatin? Sige. No. Iayos mo ha. Sabihin mo kay Papa, may parte ako dito ha. Para yan lang nagawa mo, parte mo. Sabihin mo kay Papa, may parte ako dyan. May nagapas ako. Yung kakainin mo. Yan ang parte mo. Wala pa na sa
Saludo po ako sa mga magsasaka at sa kanilang kasipagan. The next day, At kinabukasan nga ay bumalik tayo sa bukid para makita yung pagtitriser. Yan yung proseso ng paghihiwalay ng dayami sa palay. At habang pinapanood ko nga sila ay naisipan kong magbuko. Naisip ko lang talaga yan, hindi ko talaga pinagplanuhan yan. Meron din palang puno ng pili dito. Gusto ko sanang manguha, kaya lang super taas naman yan, hindi ko kayang akyatin. Kaya mamulot na lang tayo nung mga nalaglag na dito sa paligid ng puno. Naniniwala ba kayo na pwede pang kainin yan? Yung kahit wala ng balat at nabulok na sa lupa, yung nuts niyan sa loob is masarap pa rin at pwede pa rin kainin. Pwede na to, lamang tiyan na rin. Kailangan siyang baakin para makuha yung nasa loob. At yung color brown na yan ay babalatan mo pa rin yan para makain mo yung nuts sa loob. Ito na yung itsura niya pag naalis mo na yung brown. Yung nuts na yan, pwede mo nang kainin. Wala talagang tatalo sa lasa ng pili para sa akin. Masarap ang pili nuts, lalo na pag niluto mo sa may asukal. Meron din silang binigay sa akin na ubod ng niyog. Ito nga at patusin na rin natin, lamang tiyan na rin. Masarap ang lasa ng ubod, manamis-namis. Sa sobrang katakawan ko nga, inaabutan na kami ng araw. Tandang-tanda ko ng mga bata kami, nilalakad namin to. At sa awa ng Diyos, ayun, nilalakad pa rin namin hanggang ngayon. Tumigil nga muna kami rito sa gilid para magpahinga. At habang nagpapahinga nga ako, sakto nakakita na naman ako ng makakain. Nakakita kami sa daan ng pagkain ng ibon. Pero kinakain ko to nung bata ako. Ang tawag namin dito sa Quezon, tagbak. Ang loob niya, parang bayabas na maraming buto. Ang lasa ay manamis-namis. Huwag kayong magtataka kung isang araw ay bubula na lang bibig ko rito. Yung lahat ng makitang bunga ay gustong kainin. Pagkatapos nga palang anihin ng palay, ay kailangan siyang ibilad sa araw para matuyo, para hindi magkadurog-durog ang bigas pag ito'y giniling. At charan! Meron na tayong bigas. Aminin mo, masarap ang kanin kapag bagong ani. Parang gusto ko magpag-giveaway ng bigas. Charing lang, hindi sa akin yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video. Bye-bye!